Sa kabila ng mga ebidensyang nagsasabing dumating na sa Russia noon pang Disyembre 8, si deposed Syrian President Bashar al-Assad matapos nitong tumakas kasama ang pamilya nito mula sa pag-atake ng mga rebelde sa Damascus nitong Martes lamang kinumpirma ni Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov ang pagdating nito sa kanilang bansa. Bunsod ng pagtakas ni al-Assad ay nagdiwang naman ang rebeldeng grupong Hayat Tahrir al-Sham o HTS na pinangunahan ni Abu Muhammad al-Jolani dahil natapos na ang 13 taong digmaang sibil sa Syria na nagsimula taong 2011 pa. Sa loob lamang ng 12 araw ay napabagsak ang gobyerno ni al-Assad na minarkahan din ang pagtatapos ng ilang dekadang pamumuno sa ilalim ng iisang pamilya lamang. Mahigit 50 taong naghari ang al-Assad family sa Syria. Nagsimula ito nang iniluklok bilang Pangulo ng bansa si Hafez al-Assad taong 1971 matapos niyang pangunahan ng isang coup noong 1970 na matagumpay na napatalsik ang nooy de facto leader ng bansa na si Salah Jadid. Pero bakit nga ba maraming Syrians ang may galit sa al-Assad family? Ayon sa mga political analysts at mga historiador, ilan sa mga dahilan na galit ang marami sa pamilya al-Assad ay dahil sa authoritarian rule nito. Marami sa mga Syrians ang nakikita na brutal ang administrasyon ni al-Assad mula nang pumutok ang isang pag-aaklas noong taong 2011. Marami ring mga kritiko ng pamahalaan ni al-Assad ang nagsasabing makapagpapatunay sa umano'y human rights violations nito. May mga ulat ng pagsasagawa ng torture, paggamit ng chemical weapons at extrajudicial killings ang gobyerno ni al-Assad. Nakaapekto rin sa imahe ni al-Assad ang kinakaharap na dagok sa ekonomiya ng Syria kung saan marami sa mga mamamayan doon ay walang hanap buhay na nagdulot naman ng malawakang suliranin ng kahirapan sa bansa. May ibang political analysts naman na nagsasabing kaya natalo ang Assad regime kontra sa mga rebelde ay dahil wala ng kapasidad ang Russia at Iran para tulungang ipagtanggol ang Damascus mula sa mga rebeldeng pag-atake. Anila, tali ang kamay ng Russia sa pakikipagdigma nito sa Ukraine habang ang Iran naman ay nakatuon sa pagtulong sa Lebanon kontra Israel. Ngayon naman ay ating isa-isahin ang naging hakbang ng mga rebelde para pabagsakin ang al-Assad regime. Nobyembre 27 nang maglunsad ng major offensive kontra sa pro-government forces ang grupo kung saan ang unang pag-atake ay ginawa sa Aleppo. Nag-launch naman ng airstrike ang Russia bilang tugon sa pagtulong sa Syria pero hindi natinag ang mga rebelde. Matapos masakop ang Aleppo ay kasunod namang inatake ang mga lungsod ng Hama, Homs at ang Deraa na lugar kung saan nagsimula ang 2011 uprising. Disyembre 8 nang idineklara ng mga rebelde na malaya na ang Damascus. Maraming mga bilanggo sa Sednaya Prison ang pinakawalan at nagdiwang sa matagal nang inaasam na paglaya ng Syria mula sa kapangyarihan ng al-Assad regime. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للامه الاسلاميه باكملها. هذا النصر يا اخواني تاريخ جديد للمنطقه. كم تلافينا من مخاطر. ترك سوريا تركها مزرعه للاطماع الايرانيه. نشر فيها الطائفيه. اثار فيها الفساد. At nitong Miyerkules ay hinirang ng mga rebelde bilang leader ng transitional government ng Syria, si Mohammed al-Bashir. Si al-Bashir ang magsisilbing bagong prime minister ng bansa habang unti-unti itong bumabangon at bumabalik sa normal. Pangungunahan ni al-Bashir ang transitory government ng Syria hanggang March 1, 2025. Bagaman napabagsak ng HTS ang al-Assad regime, ay itinuturing pa rin ito bilang isang terrorist group ng Estados Unidos, Turkiye at iba pang mga bansa. Sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pagbangon ng Syria sa gitna ng girian sa pagitan ng dalawang puwersa, gayon din sa iniwang pinsala na airstrike ng Russia sa bansa. Sa katunayan ay hinimok na ni al-Bashir ang mga Syrian refugees na bumalik na sa Damascus dahil giit niya mahalagang makabalik sa Syria ang mga residente nito para muling makabangon ang kanilang bansa mula sa malalim na pagkalugmok sa ilalim ng pamumuno ni Bashar al-Assad.
Sa muling pagbangon ng Syria ay nanawagan ng international community na itigil na ang ganitong uri ng hidwaan, lalo na ang maiwasan pa sana ang paglala ng tensyon sa gitnang silangan. Umaasa ang United Nations na matuldukan na rin ang iba't ibang uri ng karahasan sa rehiyon dahil anila marami pang mga pandaigdigang suliranin na dapat kaharapin higit sa digmaan. Tulad ng kagutuman, kahirapan at kawalan ng maayos at ligtas na tirahan.